أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, katotohanan ng lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin at wala ng iba. Pinupuri natin Siya at sa Kanya tayo humihingi ng tulong, sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran, at sa Kanya tayo nagbabalik loob. Tayo ay nagpapakupkup sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at sa ating mga masasamang gawain. Katotohanan, sino mang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas ay walang sino mang makapagliligaw. At ang sino mang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang sino mang makapaggagabay. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at sugo. Nawa mapasa Kanya ang habag, pagpapala at kapayapaan, ganun din sa Kanyang mga pamilya at sa lahat ng Kanyang mga sahaba at sa lahat ng mga taong patuloy na tinatahak ang tuwid na landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, katakutan po natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa atin sa banal na Quran. Kanyang sinabi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot at huwag ninyong hayaan na kayo ay mamamatay maliban na lamang na kayo ay mga Muslim. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala saan ka man naroroon. At sundan mo ng gawaing kabutihan ang isang gawaing kasalanan sapagkat ito ay mabubura. At pakitunguhan mo ang mga tao ng merong maganda at mabuting pag-uugali at asal. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ngayon po ay buwan ng Ramadan at tayo ay nag-aayuno sa buwan na ito. At ngayon ay ika-4 na pag-aayuno sa buwan na ito. Ang ating paksa o topic sa khutbah na ito ay patungkol sa tinatawag nating kainaman o kabutihan o kagalingan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Babanggitin natin ang mga ilang talata o kaya mga hadith mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan ang mga ito ay tumutukoy sa kainaman o kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Una na dito mga kapatid sa pananampalataya, sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dito may sasagawa o may sakatuparan ng isang tao ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, katiyakan, itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pagtagubilin nito sa mga nauna sa inyo. Nang sa ganon ay mapabilang kayo sa mga taong merong tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalataya, istijabatud du'a. Ibig sabihin kapag ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan o kahit hindi Ramadan, ay katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala at dinidinig ang ating mga panalangin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salasatun la turaddu da'watuhum. Tatlo sa mga tao na kung saan hindi tinatanggihan ang kanilang mga panalangin. As-saimu hatta yuftira wal imamul adlu wa da'watul mazlum. Una, ang isang taong nag-aayuno hanggang sa siya ay mag-iftar. Pangalawa, ang isang makatarungang imam o pinuno. At ang pangatlo, ang panalangin ng isang taong naapi.
Kabilang din sa kainaman at kabutihan ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalataya ay merong inihanda ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila na nagsipag-ayuno na isang pintuan sa paraiso. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Katotohanan sa paraiso ay merong isang pintuan na ang pangalan nito ay Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yawmal qiyamah. Papasok dito sa araw ng paghuhukom ang mga taong nagsipag-ayuno. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum. Hindi papasok sa pintuan na ito ang ibang mga tao maliban sa kanila. Yuqalu ayna as-saimun. Sasabihin sa araw na iyon, nasaan ang mga nagsipag-ayuno? Fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum uglika falam yadkhul minhu ahad. At kapag sila ay nakapasok na o nakapasok na ang pinakahuli sa kanila, isasara ang pintuang ito at wala nang ibang makakapasok doon. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalataya, tarbiyatun nafs alal judi bi shatta anwa'ihi. Ito po ay pagsasanay sa ating mga sarili sa pagsagawa o pagsakatuparan ng maraming mga klase o kaya uri ng gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang na dito yung pagbabasa ng Quran, pagdadasal sa gabi, maging ito man ay tarawih o kaya tahajjud o witr, at kabilang din dito ang pagsasadaka o kaya sabihin natin kawang gawa, at marami pang ibang gawaing pagsamba. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalataya, al-hirsu ala fi'lil khairat. Ibig sabihin pag-uunahan, pagsusumikap sa paggawa ng mga kabutihan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala o paggawa ng mga pagsunod o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno, tarbiyatun nafs ala tagyir wa taqwimus suluk. Ibig sabihin, kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno ay sinasanay natin ang ating mga sarili sa mabuting pag-uugali at magandang asal. At ganun din mga kapatid sa pananampalataya sa pakikitungo sa iba sa napakagandang pamamaraan. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalataya, tauhid sufufil muslimin. Ibig sabihin, dito sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, lumalabas o kaya nandito ang tinatawag nating pagkakaisa at pagkakapantay-pantay ng mga Muslim. Maging anuman ang katayuan o posisyon nila sa buhay, mayaman man o mahirap, nandito ang tinatawag nating pagkakapantay-pantay sa pamagitan ng pag-aayuno bilang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalataya, tahqiqur rahma fil qulub. Dito mapapatunayan ang pagkakaroon ng awa at pagdadamayan sa pagitan ng mga Muslim. Ang lahat ng ating mga nabanggit mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay puro kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na makukuha ng isang tao dito sa mundo. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa ba'd. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, kanina lamang po ay nabanggit natin ang mga kainaman ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na maaaring makuha ng tao sa mundong ito. Ngayon naman ay babanggitin natin ang kainaman ng pag-aayuno sa Ramadan na naghihintay o makukuha ng isang tao, matatamo ng isang tao pagdating ng kabilang buhay. Isa na dito sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun min adzabillah. Ibig sabihin, sinabi niya ang pag-aayuno ay isang panangga o proteksyon ng isang tao mula sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam huwa li wa ana ajzi bihi fa walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khulfatu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat gawain ng anak ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayuno. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay para sa akin at ako ang magbibigay ng gantimpala nito. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpa sa kanya na may hawak ng aking buhay, ang isang mabahong amoy na maaring lumalabas mula sa bibig ng isang nag-aayuno ay mas mabango pa para sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa isang mabangong musko. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah,
Sino mang nag-ayuno ng isang araw sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa. Ilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, o ilayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mukha mula sa impyerno 70 years. Kabilang sa kainaman ng pag-aayuno, pagdating ng kabilang buhay, nailu syafa'a yawmal qiyamah. Makukuha o matatamo ng isang taong nag-aayuno ang pamamagitan sa kabilang buhay, asy-syafa'a. Katulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd. Ang pag-aayuno at ang Quran ay mamamagitan para sa isang alipin. Yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba bin-nahar fashaffi'ni fi. Sasabihin ng pag-aayuno, o aking Panginoon, katotohanan pinigilan ko siya mula sa kanyang pagkain at inumin sa araw. Fashaffi'ni fi, kaya pahintulutan niyo akong mamagitan para sa kanya. Wa yaqulul Quran, at sasabihin ng banal na Quran, Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail. O aking Panginoon, pinigilan ko siya mula sa kanyang pagtulog sa gabi. Fashaffi'ni fi fayashfa'an, kaya pahintulutan niyo po akong mamagitan para sa kanya, at itong dalawa ay mamamagitan. Kabilang din sa kainaman ng pag-aayuno pagdating ng kabilang buhay, ang isang taong nag-aayuno, mapapasa kanya ang dalawang kaligayahan. Katulad ng nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-saimi farhatan yafrahuhuma idza aftara farih wa idza laqiya rabbahu farih bi saumihi. Ibig sabihin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sa isang nag-aayuno, mapapasa kanya ang dalawang kagalakan o kaya kaligayahan. Una na dito, magkakaroon siya ng kaligayahan sa oras na siya ay nag-iiftar, dahil nabuo niya ang kanyang obligasyon sa araw na iyon. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi, at pangalawa, magkakaroon siya ng kaligayahan sa araw ng paghuhukom na kung saan haharap siya sa kanyang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuli, kabilang sa kainaman ng pag-aayuno pagdating ng kabilang buhay, nailud darajatir rafi'a fil jannah. Matatamo ng isang taong nag-aayuno ang napakataas na antas pagdating doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan, katotohanan sa paraiso ay merong mga kwarto. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Makikita ang labas nito kahit ikaw ay nasa loob, at makikita ang loob nito kahit ikaw ay nasa labas. Alam natin mga kapatid sa pananampalataya, napakaganda ng mga tirahan o kaya bahay o palasyo o mga kwarto doon sa paraiso. Kung halimbawa ikaw sa mundo, meron kang mamahaling bahay o kaya kwarto na napakaganda ang loob nito, at kapag ikaw ay nasa labas, mamimiss mong makita yung loob, kailangan mong pumasok. Pero ang kagandahan ng kwarto doon sa paraiso ay hindi mo kailangan pumasok para makita yung loob. Kahit ikaw ay nasa labas o nasa loob, makita mo ang kagandahan ng labas at loob nito. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi sa hadith, faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Nung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa kwarto o mga kwarto, tumayo ang isang Arabi at sabi niya, o sugo ng Allah, para kanino po yung mga kwarto na iyon? Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salla bil-laili wan nasu niyam. Sabi niya, ang mga kwarto na iyon ay para sa sino mang tao na nagsasalita ng mabuti at nagpapakain at nag-aayuno at nagdarasal sa gabi habang ang mga tao ay natutulog. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, iyan po ang mga nabanggit natin mula sa mga hadith at talata mula sa banal na Quran patungkol o kaya tumutukoy sa kainaman at kahigitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya nararapat lamang sa atin bilang mga Muslim ang isakatuparan ang tungkuling ito o tungkuling pag-aayuno sa pinakamahusay na pamamaraan alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala.